Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. At Abilene Garcia ng Tulong Ko Pasa Mo Global sa TFC The Filipino Channel. Nandito naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, ang buwan ng Mayo ay mahalaga sa lahat ng nanay. Kaya po sa lahat ng nanay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Yes, sa buong mundo, di ba? Kung ano man ang ginawa ng nanay mo sa'yo, Happy Mother's Day. Ako naman po ay pinalad na magkaroon ng 4 na nanay sa aking buhay. So allow me to greet Happy Mother's Day to Mommy Lina Heronca, my 3 foster mothers, Mother Lily Taylor, Mommy Tising Regalado, at Mommy Gloria Regalado. At sa lahat ng nanay na nanonood sa atin ngayon. At bilang pagbati sa mga nanay, pag-aaralan natin ang kahalagaan ni nanay sa buhay nating mga anak. Sa ating episode na, Nay, Kailangan Kita. Matutunghayan din natin ang 6 reasons to creating memories at ma-inspire sa career journey ni Pat Puyat, Cluster General Manager of Crown Plaza Manila and Holiday Inn Manila Galleria. Patuloy naman tayong gagabayan sa buhay ni Amamel De Leon sa kanyang Bloom on the Battlefield segment. At sasamahan din po tayo ni Jane Magan Chan para sa kanyang mga beauty tips for life. Makakasama pa rin natin si May Gonzalez para sa Tulong Kalusugan. At syempre kasama natin si Gina Criste para sa Usapang Life Insurance. Pero bago ang mga yan, simulan po muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala namin, one idea can change your life. Ang Tulong Pampagana natin ngayon ay tungkol sa nanay na nagtanong ng would you rather question. Siguro, ano yung would you rather question? Papaliwanag po namin sa inyo. Yes, ito tanong siya ng would you rather. Kwento to ni Maria. When she turned 18, kinausap siya ng nanay niya. Sabi, would you rather that I'll give you a luxurious bag or celebrate your birthday creating wonderful memories with the family? Malamang kayo din po, pag tinanong kayo ng gano'n, celebrate ba namin birthday mo? O bibigyan na lang kita ng mamahaling bag na matagal nyo nang pinapangarap. Ano ang gagawin niya? Nung una nahirapan si Maria, syempre naman, di ba? Pero matapos siya mag-pray, bumalik siya sa nanay niya at sinabing, mas importante sa kanya ang makapiling ang kanyang pamilya. Kaya, yun ang pinili niya. No? So, pumunta sila sa isang isla kung saan nagkaroon ng matinding bonding moments with the loved ones. Kumuha siya ng maraming pictures and videos para i-document ang bonding with the family. Alam niyo bang masayang-masaya si Maria kasama ang pamilya at na-realize niya at na-realize din ng bawat isa no, na hindi mapapantayan ang anumang material na bagay ang tinatawag nating close bonding with the family. Kaya noon, after that, ay naayos at gumanda ang kanilang relasyon. At nang matapos ang 3 araw ng bonding sa resort, gumawa si Maria ng album, ng photos and videos na magpapaalala sa kanilang moments together. Alam niyo bang marami silang natutunan dito na matututunan din natin ngayon. So, pakinig po kayo mabuti. Pag-uusapan natin, ano yung pwedeng nating matutunan sa ginawa ni Maria? Number 1. Okay, number 1, creating memories reminds you to appreciate the people God has given you. Yeah, so napaka-importante na po na pag gumawa ka ng memories na gano'n, naalala mo yung mga taong tunay na mahalaga sa inyo kasi siya'y kasama mo nung ginawa mo yung mga bagay na yun. Pangalawa, creating memories brings joy. Yung nagre-reflect ka sa mga positive experiences, no? At makaka-improve daw to ng mood and overall sense of well-being. Totoo yun. Pag meron po kayong problema sa buhay, tapos biglang hindi na alam gagawin mo, pwede mong gawin, balikan mo yung mga memories na pagsasama nyo ng mga kapamilya mo. Unti-unti yung nagpapalungkot sa iyo ngayon, medyo mababawasan po dahil maalala po yung joy and happiness nung magkakasama kayo. Number 3, creating memories strengthens your connections. Kumbaga, sharing memories can deepen relationships daw and creating a shared history. Yan, no? Normally po kasi pag kayo po nagsama-sama sa isang lugar, mas makikilala nyo po yung taong kasama nyo. So, yung kanyang mga magandang ginagawa, pati mga pangit na ginagawa. And basically po, last lumitibay yung relasyon dahil minamahal mo siya ngayon, hindi lang doon sa alam mong maganda niyang ginagawa. Maski po doon sa medyo hindi magandang ginawa niya na nagsama kayo, natututo ka pa rin mahalin. Kaya gumaganda po ang inyong relasyon. Ito pa, creating memories promotes growth. Kasi looking back on the past memories can provide insights into personal development and life changes. Yan, totoo po. Pag nagkasama-sama po kayo, not only in good times, but also in bad times. Yes. So pag tinignan nyo yan, may matututunan ka mga bagay na, uy, mula sa araw na to, hindi ko nagagawin to dahil sumama ang loob ni ate, ni kuya ng ginawa ka.
Or ito, ulit-ulitin kong gagawin dahil nung ginawa ko to, natuwa si nanay, natuwa si tatay. So mapapansin niyo po, maganda po talaga po yung creating memories. At panglima, creating memories preserves life's journey. Kasi each captured memory serves as a tangible record of your life's milestones and everyday moments. Yan. Darating po sa punto ng buhay natin na meron hindi maganda mangyayari sa buhay natin. Parang inis ka na dun sa pamilya mo. Ano mangyayari? Balikan mo yung mga panahong hindi ka inis. Especially nung nagbakasyon kayo, nagsama-sama kayo. Yung magandang ginawa niya nung panahong ito, unti-unti po yung masamang ginawa niya ngayon, medyo magpapaalala na marami naman siyang ginawang mabuti sa inyo. So, madidevelop po lalo ang inyong relasyon. And lastly, creating memories builds a legacy. 'Di ba? Over time, these daily snapshots compile into valuable collection that can be passed down to future generations. So, ibig sabihin po, pag may mga picture-picture kayo, may mga video-video kayo, kahit wala na kayo, o wala na si nanay, wala na si tatay, pwede mong balik-balikan, pakilala mo, ito na lola mo, ito nanay ko, sa anak mo, tapos yung anak ng anak mo, pwede niyo pong pag-usapan itong mga bagay na to, lalo na po, karamihan sa mga video na to, naka-store po sa social media. So, mapapaalala nyo at mapapakilala nyo kung sino man ang mga ninuno nyo o mga magulang at lola nila. Sabi nga ni Maria, ang bagay ay pwedeng pag-ipunan, pero ang memories with your loved ones ay hindi maaring pantayan ng kahit na anumang material na bagay. Sana na-inspire kayo po sa kwentong pinag-usapan natin sa araw na ito. Mamaya, sa tulong pampaganda ng buhay, matutunghayan natin ang life's journey ni Pat Puyat at tunghayan ng paraan kung paano pahalagahan si nanay. At para ganahan naman tayong kumain, visit Butterberry's Cafe Food Truck every Saturday located in Echo Park, 1030 Alpine Street, Los Angeles, California. Every Sunday naman po from 9 a.m. to 5 p.m. ay nasa Melrose Trading Post po sila, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tawagan lang sila sa 323-610-9005 at 323-244-9784. Bago tayo mag-break, tunghayan naman natin ang Bloom on the Battlefield segment ni Amabel De Leon. Thank you, Vic and Aveline, for having me again in your show. What an honor to be here. So, for me as an employee, coming into work with other people, your goal is always to work and find ways to have harmony with everyone, right? So, number one, I would suggest and advise is respect. Respect each other. We will have differences. You will always find people that are different from you. Always remember, a workplace will never hire people that are of the same interest, right? The same talents. Kailangan iba-iba. Kasi we have to complement each other. Kaya nga unique tayo, right? We are all unique in our own ways. So, respect. Number two, find a way to get to know somebody. Kahit na one thing or two things that you will see from that person that they are treasuring, they're liking, ano yung mga likes nila, what makes them really give their attention to. If you can find that, then you will be able to connect with that person kahit magkaiba yung personality niyo. Number three, be clear with your communication. Communication is another one kasi marami tayong mga communication barrier, marami tayong yung backgrounds natin magkaiba. More so Filipino, right? We speak different dialects, right? O kung may ibang lahi man, we were all brought out from different races, different countries. So, what we think, how we do things is always different from other people. Maybe sa'yo, okay lang, yung mga joke-joke mo. Sa iba, baka hindi, di ba? So, yung mga communication, find a way kung ano yung okay na communication. Kailangan work appropriate yung mga tone mo, the words that you use, right? The method of communication that you use. So, that's very, very important. Number four, make sure that always give your share na you can also want to be part of that group ba, di ba? So there are times maybe you have to bring some donut, food, coffee, or something kasi food or anything that you want to share is also a way of showing that you're really, really interested to be part of that group. So if you're the new kid in the block, also find a way to get in and find a way to belong. And then one way or another, slowly these people will start reaching out to you as well.
So those are the few tips I can share. And wherever you go, whatever you do, kung ano man yung situation na pinapasukan mo, right? Keep blooming. Keep blooming on your battlefield. Maraming salamat, Amabel! Until next time, para sa iba pang tips para mag-bloom sa battlefield. Magbabalik pa ang tulong ko para sa magluban. Huwag bibitiw! Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mag-global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually magbibigay kami ng mga beauty tips for life. Galing yan kay Jane Magan Chan ng Rockstar Salon. Hi, this is Jane Magan Chang of Jane Rockstar Salon for your beauty tips for life. Last week, we talked about one of the causes of hair loss and how to treat them. I discussed stress and how to resolve it. Another cause of hair loss is worry. Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength. Walang mangyayari kung mag-worry ka. Hindi naman nawawala ang problema mo kung mag-worry ka. Pero nabawasan ang strength mo today. Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but never gets you anywhere. Worrying leads you to negative thinking and always expecting the worst. Also, worry can drain your emotional strength, leaving you restless, causing insomnia, headaches, stomach problems, and muscle tension. It can even manifest your hair loss. So, anong solusyon dyan? Do not worry. In Matthew 6:25-27 says, "Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any of you, by worrying, add a single hour to your life? Why worry when you can pray?" This is Jane Magan Chang again of Jane Rockstar Salon. Let your voice be heard by the way your hair speaks. Maraming salamat, Jane. Until next time. Kapamilya, bahagi na ng tulong pampaganda ng buhay ang segment na kung kaya niya, kaya mo rin. Nais po namin ang bawat kwento ay humimok sa inyo na maniwala at umaksyon sa inyong mga pangarap dahil ang paniniwala po namin ay kung kaya nila, kaya mo rin. Extraordinary and outstanding Filipinos all over the world are featured. Kaya kapamilya, pakinggan natin ito. When I was in Manila, few days ago, I was given a privilege to interview our guest personality who will inspire you. She is currently the Cluster General Manager of Crown Plaza Manila and Holiday Inn Manila Galleria. Please welcome Miss Pat Puyat. Panoorin natin ito. Magandang babae sa iyo, Pat. Magandang babae, mas sa'yo. Ay, Pat, napaka-bless ko naman na makaka-interview kita ngayon. Bless yata. Napapanood tayo all over the world, no? And syempre maraming mga Pilipino na gustong magbakasyon sa Manila, especially panahon na ng bakasyon, di ba? Pero bago yan, paano ka ba napunta sa hotel industry? Nako, mahabang storya pero iiklian natin. Nung bata ako, ang favorite hotel ng father ko, Intercontinental Manila. I think alam mo kung ano yun, diba? Doon kami nag-honeymoon. Nako, Small World, that's the corner hotel in Makati, Ayala Avenue. Yes. Talagang every Sunday, dinadala ko doon ng father ko para kumain sa jeepney. Jeepney cafe. May bibingka doon. Tama. So, umakit kami ng jeepney, doon kami nag-lunch. Favorite pagkain ko, actually, sobrang simple. Spaghetti noodles with butter and cheese. Walang sauce. Walang sauce. So, talagang nakikita ko yung napakagandang mga babae sa gabi sa akin. Isang araw, magiging ganyan ako. Kasi nakikita ko yung mga ngiti ng guests pag, pumupunta doon at hinehelohan nila. Sabi ko, naku, nabighani ng mga guests dito sa mga babae. Ito, gusto ko maging ganito. So, nagtanong ako sa magulang ko, can I take hospitality? Siyempre, ang sagot, hindi. Hindi. Kasi alam mo naman, sa Philippine
setting, yung mga babae, kailangan huwag umalis ng bansa. Dapat nasa bansa lang, di ba? Huwag magtrabaho ng ganun ka. Stressful, yung everyday, 24/7 sa hotel. So sabi ng dad ko, talaga ba? So sabi niya, makakalimutan mo rin yan, bata ka pa. Pero hindi mo nakalimutan. Wow. So I really pursued. So you took hospitality? Yes, I really did. And I really, kinunsyaba ko. Alam mo yung word na yun? Kinunsyaba ko yung mommy and lola ko. Yung mga accomplice ko, yung mommy ko, at saka yung lola ko. Para tulungan ako mag-enroll sa eskwelahan ng hospitality sa ibang bansa. Wow. Sa ibang bansa. And after that? And after that, bumalik ako. Guess kung saan ako nagtrabaho? Sa Intercontinental Manila. Imagine that! Full circle. Talagang I really wanted to go back to the hotel that gave me the inspiration to be a hospitality leader. So what was your work when you started in Intercon? Sales coordinator. Siguro yung mga iba dyan na sales coordinator sa Dubai, sa ibang mga bansa. Yan ang sales coordinator ako. Talagang assistant ng mga tao. Assistant ng mga tao. Pero what made you, in your position right now? I really had a vision. I had a vision for myself. I really wanted to be a general manager. There was no other position I wanted to be. First, an F&B director at 30, and then a general manager. So talagang focus. Focus, relentless focus, and perseverance like no other. So if you would like to advise our audience right now, who's aspiring also to become a general manager like you, what would you advise? Alam nyo, to reach for your dreams. At saka whether babae kayo, lalaki kayo, walang pag-iiba yan. Ang kakayanan ninyo ay nasa sa inyo. As they say, the hindrance between you and your dream is only you. Yes. And so you need to ensure that you believe in yourself and you know that you are enough. Kahit na sabihin nila, Pilipino ka, babae ka, pwede ka ba? Pwede. I love what you said na talagang relentless. Relentless. Diba? When you entered the hotel industry, you already had a vision that I will be a general manager. Relentless. It's really up to you. Now that you're in Crown Plaza Hotel Manila and also in Holiday Inn, bakit Crown Plaza pag nagbakasyon mga kababayan natin? Alam mo, Crown Plaza, grabe. How can you not be in the original iconic hotels in Ortigas? Crown Plaza and Holiday Inn, adjacent to the mall. May hotel ba dito sa Ortigas na katabi mall? Oh, napaka-convenient. Diba? Kultura ng mga Pilipino. Saan tayo magkikita? Diba sa mall? Pag bumalik ka ng bansa, anong gusto mong gawin? I-shopping yung mga pamilya mo. Exactly. Plus, yung kwarto namin na-renovate. Fully renovated. I witnessed that. Diba? Tapos, ang dali niyang puntahan kahit saan ka nang galing. Sa C5, sa Quezon City, sa Makati, madali siyang puntahan. Sentro. So, bakit hindi kayo mag-rendezvous or magdagawa ng memories with your family? Yes. Diba here? And the most important thing is the staff, the colleagues here in the Crown Plaza. Sabi nga nila, ang hotel, alam mo, maraming hotel sa Philippines. Diba? Lahat ng hotel square, lahat may kwarto, lahat may carpet, lahat may gana. Pero yung mamimit mong tao dito sa Crown Plaza, like you, wala sila. Like our front office manager na si Kathleen, na na-meet mo. Hi, Kathleen! Wala si Kathleen doon. And those people are what make you want this brand. Because they touch your hearts, because they welcome you as a family. So come to Crown Plaza and be one of us and be part of our family. And the Holiday Inn as well. How can they book? Maybe you can invite our kababayans all over the world. Nako, all you have to do is download our app, IHG One Rewards, and it's so simple. Pag na-download na ninyo yung app, i-search ninyo yung city, Manila, lalabas po ang Crown Plaza and Holiday Inn. Tapos, nandoon na yung mga room categories namin at all you have to do is select and you're set. Basta meron na kayong ticket papunta sa Manila at ang favorite airline ng mga Pilipino, syempre Philippine Airlines, then ready na kayo for a grand vacation with your family. Thank you so much. And may good news kami. Sa mga ibang episodes natin, magkakaroon tayo ng
raffle ng kasama ang Crown Plaza and Holiday Inn Manila. Kaya antabayanan niyo yan. Thank you so much, Pat. It's really an honor to interview you. Ang ganda ha, yung background mo, paano ka napunta sa hotel industry, paano ka naging general manager, tsaka yung nuggets of wisdom na binigay natin sa mga tao. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you for having me. A pleasure and an honor. And thank you so much to Crown Plaza. Para sa akin, home ko to. Ibang klase. At para sa mga nanonood ngayon, did you know that I celebrated my mom's 80th birthday in Crown Plaza? And kung pagsasama-samahin natin yung panahon that I'm with my mom, from that time I was reunited with her, dito sa Crown Plaza namin spend ang pinakamatinding memories. See, we make memories. So thank you so much. Thank you. Sa uulitin ha, marami tayong pag-iisapan. Maraming salamat, Pat, for sharing your life's journey. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan sa araw na ito. Magbabalik pa ang tulong ko Pasa Magluba. Huwag bibitiw! Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Mo Global. Ako pa rin po inyong kapamilya, Avelyn Garcia. Kanina ay na-feature natin si Pat Puyat. Nako, congratulations sa iyo ha for making a huge difference in Crown Plaza and Holiday Inn Manila Galleria. Your leadership is evident in the excellent service of the hotel staff. Tama yung sinabi niya kanina, kapamilya. Iba talaga ang mga staff ng Crown Plaza Manila. Na-witness namin yan during our recent 8-day stay with my mommy Lina. They really went out of their way to help us create valuable memories with one another. Alam niyo, kapamilya, napaka-importante talaga that we create and capture memories with our loved ones while there's still time. Share ko lang with you the surprises I prepared for my mom's 80th birthday and celebration of Mother's Day. For those of you who are not aware, I was reunited with my mom after almost 50 years. Kaya naman napaka-tindi po and a great honor for me to create more valuable memories with her. Month of May is so special. Ang first name ko po is May. Yun po ay binigay sa akin ng mom ko kasi ang kanyang birth month is May. At dahil May 2024 is a milestone celebrating her 80th birthday, I decided to create one surprise after another to make it more memorable. Mami Lina's birthday is May 19. So, I made sure that I will give her at least 19 surprises from the time na dumating kami sa Manila hanggang sa bumalik sa Los Angeles, California. Grabe ha, challenge yun. But thanks to Lorna Laksa, Pinky Yee, Aude Leon, Marlene Suarez, Lucy Cruz Valdez, Karen Davila, Dr. Ro and Susan De La Fuente, Doc Gani, no, kay Insel Kayoli, Proverbs 31 Group, kay Kathleen Francisco, Crown Plaza's amazing team, and others for making it happen. On May 2, from Bacolod, after our lunch at Villa Heronca building with my titos Boy, Larry, and titas Terry, Joy, Nati, we went immediately to the airport bound for Manila. Thanks to my cousin Jeff who drove us to the airport. Shout out sa'yo. So while my mom and I were in Bacolod Airport, I finalized the hotel bookings and details for the 80th birthday surprise. Kasama na dito yung decorating the room with balloons, flowers, and banners in advance of her coming. Good thing, Crown Plaza is adjacent to the mall. Di ba sinabi ni Pat kanina yon? Kaya seamless ang connection. So when the staff pick us up at Manila Airport, I gave him an instruction to drop us at the mall so that we could go to the hotel without my mom noticing it. Before that, I requested my laundry to be delivered to the hotel room that we booked for the first night surprise. I told my mom that I needed to check my washed laundry. So while walking from the mall to the hotel, she was unaware that I was leading her to a room at Crown Plaza Hotel. She had no idea that we were already in the hotel. I knocked on the door of our reserved room and she thought it was a high-end laundry shop. And my staff inside the room opened the door without showing his face. So my mom was pleasantly surprised to see all the birthday decorations inside the room.
That was my first surprise. Oh my, she was so happy. We had our dinner in the room for the first night with the help of the hotel staff. Since then, Crown Plaza has become our home. Whatever activities we do outside, we always go back to Crown as our home at the end of the day and have a relaxing stay. Second surprise. The following day, May 3 na to, I surprised her with birthday and advanced Mother's Day breakfast at the club lounge. Thanks to the staff who helped me prepare the surprise banner for her. Third surprise was gifting her with the services of Dr. Leal sa CMS Asia. At ang fourth surprise ko naman was Pretty Look service. Then we went back to the hotel and it was a nice feeling going back to Crown Plaza with excellent team members. Yung fifth surprise ko was the birthday dinner with Marlene at Crown Plaza. Oh, what a beautiful time together. Tawa lang kami ng tawa. Yung sixth surprise naman namin was the transfer from standard room to executive suite room. Paano? Ganito nangyari. While my mom was eating, I stepped out for a while and the hotel team helped me to quickly move all the things from our previous room and transfer to the executive suite in a very short time para hindi mahalata ni Mami. So after dinner, we went to the executive suite and stayed for the rest of our stay in Manila. Grabe, pagbukas niya ng pintuan, talagang surprise sa surprise siya. So, 6 pa lang, di ba? 19 ang surprises na target ko, di ba? Yung pang 7th surprise was her 80th birthday party last May 4. Saan? Sa Cindian D sa 4th floor in Crown Plaza Hotel with my Proverbs 31 group. Nako, special thanks kay Lorna for helping me organize, kay Pinky for the super special 80th birthday cake, and the rest of the Proverbs 31 women group for the warm greetings, presents, and gifts. 8th surprise was her birthday greetings live during my television and radio show. Live ito sa studio. So I'm honored to have her appear on the screen. Then pagkatapos nun, balik na kami ulit sa hotel and had her photo in her favorite orchids with me and Lorna's family. Yung 9th surprise ko was our dinner date at the club lounge. Nako, it was such a great time with her. So sweet mother and daughter date. Yung pang 10th surprise was our breakfast date with one of my foster mommy Tesing at the club lounge. Then we attended church service and it was so convenient kasi yung favorite church nandun lang sa main ballroom ng Crown Plaza Hotel. Hindi na kami lumabas. So while waiting for the next surprise, we went back to the room. Yung 12th surprise namin was a comfortable luxury travel to Batangas. I've been so happy looking at my mom sound asleep for the entire travel. Yung 13th surprise ko naman was we bought party food and surprise Mami Dina with a birthday celebration in Batangas kasama yung aking 3 other foster moms, Mother Lily, Nanay Chaitel, Mami Tesing, and the Trillanes family. After that, we traveled back comfortably to the hotel to rest. Yung 14th surprise ko naman sa kanya happened May 6. Ito yung breakfast date namin at Crown Plaza. At syempre, may surprise greeting siya from Tita Au de Leon and my best friend Lucy Cruz Valdez. Yung 15th surprise, we had a dinner date at Crown Plaza where we had a meaningful conversation. Oh, how I appreciate her beautiful smile and pleasant energy that day. Yung 16th surprise ko happened nung May 7. So medyo kinakabahan na ako kasi ang original flight namin May 8. Nasa 16 pa lang ang surprise ko. Sabi ko, naku, paano ba to? But then again, tinuloy ko pa rin. May 7, we had a breakfast date at the club lounge and visited by the manager of the hotel na si Kathleen Francisco. May 7, eto na yung 17th surprise. So, kulang pa ako ng 2, di ba? Kasi 19 ang target ko. May 7, we had a dinner date with Justin. Justin, ito yung fiancé ng aking 3rd son na si Jeremy. Oh, how we enjoyed our time together, getting to know each other better. Yung 18th surprise ko,
nangyari nung May 8. May 8 yung original flight. So, we had a breakfast date at Crown Plaza sa club lounge. Akala ko that was the last surprise due to our original flight. Pero alam mo, mabait ng Diyos, God did not allow me not to complete my target of 19 surprises. Kasi na-move yung flight namin from May 8 to May 9. So nakahabol pa ako ng isa, yung 19 surprise. Yung 19 surprise ko was treating my mom to a relaxing spa at Wat Thai massage and bringing her a delicious soup from Super Spicy. Thanks to Susan and Dr. Ro for bringing us there. So since our flight has been moved to May 9, I decided to continue the surprises. Alam nyo, every time na nagsusurprise ako sa mami ko, ako yung masaya kasi nakikita kong masaya siya. Even though I already reached my 19 target, sabi ko, tutuloy ko na rin to, lalagpasan ko yung target. The 20th surprise is to get a recorded birthday greetings from my dear friend Karen Davila. Panoorin natin ito. Hello, Mommy Lina. This is Karen Davila. I want to greet you a happy birthday. At Mommy Lina, napaka-bless niyo po sa anak niyong si Avelyn. You know, she has changed my life. She's such a good sister, a true friend. And as a daughter, she really loves you. So I do hope that I get to interview you both this coming August, and I do hope to meet you one of these days. And ang dream ko is one day I'll be in the US for vacation and we can all spend time together. Happy birthday and you stay strong. Love you. Bye. O diba, nadagdagan pa, naging 20 yung 19, pero hindi huminto doon. Yung 21st surprise was full of laughter. Ano yon? Nagkaroon ako ng surprise dinner date with my mom, with Marlene, and this time with Justin at the club lounge sa Crown Plaza. Good thing our flight has been moved. At tumuloy-tuloy pa kasi yung 22nd surprise ko was our last breakfast date at the lounge, enjoying the amenities of Crown Plaza, refreshments before the flight with my best friend Lucy Cruz Valdez. Pero alam niyo po, in all of those nights na nagstay kami sa hotel, I treasure the special moment of sleeping beside my beautiful mom, giving her the touch of my love every night. I appreciate every minute and every moment spent with her. Kaya maraming salamat Crown Plaza for making the 80th birthday celebration of my mom meaningful and memorable. You are indeed true in your words that you help us make wonderful memories. Thank God that you have chosen to book at Crown Plaza Manila where great memories happen. Mommy, if you're watching right now, happy 80th birthday. Thank you for choosing to be with me for that memorable 8 days and allowing me to surprise you and celebrate your 80th birthday and Mother's Day for 8 days. What a milestone! May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. I love you so much, and it is an honor to celebrate this milestone with you. Cheers for more years ahead, and again, happy 80th birthday. God bless you! Kapamilya, sana po'y na-inspire kayo at kayo rin, maybe you can make different surprises for your mom and make her feel special. Kapamilya, bago tayo mag-break, tunghayan natin ang tulong kalusugan mula sa Certified Nutritionist and CEO for Trinity for Health Salad Master in Santa Clarita, California na si May Gonzalez. May! Sa ikatlong linggo po ng ating series on 4 Pillars of Health, pinag-usapan po natin sa nakaraang 2 linggo. Unang-una ay ang nutrisyon at tinalakay po natin ang trigo. Sumunod naman po ay asukal. Ngayon naman po pag-usapan natin ang ehersisyo or exercise upang ang utak ay magkaroon ng kalinawan at lakas ng pag-iisip na manatili ang magandang memorya or strong memory at kapangyarihang pangkaisipan.
Ang mga kalamnan ng katawan ay dapat magkaroon ng ehersisyo ng isang bahagi ng bawat araw upang mapanatili at mapabuti ang kalusugan. Kahit isang simpleng paglalakad ay mas mabuti kaysa sa pagiging stagnant or walang aktibidad. Ang paglalakad kahit na sa taglamig ay magiging mas kapaki-pakinabang sa kalusugan kaysa sa lahat ng gamot na maaaring ireseta ng mga doktor. Para sa mga marunong maglakad, mas mainam na maglakad kaysa sumakay. Ang mga kalamnan at ugat ay pinaggagana ng mas mahusay na maisagawa ang kanilang trabaho pag po tayo ay hindi stagnant. Magkakaroon ng mas mataas na sigla na napakahalaga sa kalusugan. Ang mga baga ay magkakaroon ng kinakailangang pagkilos or activity sapagkat imposibleng lumabas sa mainit na hangin ng umaga during cold season or winter nang hindi nagpapalaki ng ating mga baga. Kapag mas nag-eehersisyo tayo, mas magiging maayos ang sirkulasyon ng dugo. Mas maraming tao ang namamatay dahil sa kawalan ng ehersisyo kaysa sa sobrang pagod. Tandaan po natin, sa ating kinakain, sa ating ginagawa, tayo po ay magkakaroon ng better quality of life. Ito po ang inyong certified nutritionist from Salad Master Trinity for Health in Santa Clarita saying, be happy, healthy, and blessed. Maraming salamat, May. Until next time para sa iba pang tulong kalusugan. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia bumalik. At Abiling Garcia. Kapamilya, muli Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay sa buong mundo. Kapamilya, alam mo ba kung bakit ka binigyan ng nanay at hindi tatay lang? Pag-isipan niyo pong mabuti, pwede naman po tayo nabuhay tayo ng tatay lang o kaya nanay lang. Pero hindi po. Ang Diyos po ay tunay na matalino. Alam ng Diyos, kailangan natin ng nanay at tatay. Isa sa mga dahilan ay dahil may nagagawa ang nanay na hindi nagagawa ng tatay. Ang masakit na katotohanan ay marami sa kahalagahan ng nanay ay nakakalimutan na ng marami. Yan, lalo na po pag ang anak po ay masama ang loob, may tampo kay nanay, medyo minsan nakakalimutan na po lahat ng ginawa ni nanay. O kaya may nagawang pagkakamali si nanay, na lahat naman tayo nagkakamali. Nakakalimutan na po natin yung magaganda, yung pangit na ng ating naalala. Yes. Kaya kung minsan hindi yan natin napapahalagahan, di ba? At baka nakakalimutan na natin na pwede nating bigyan ng kahalagahan ng ating nanay. Yan. So huwag niyo pong kakalimutan, especially po sa celebration ng Mother's Day, gawa po tayo ng paraan para mapahalagahan natin at malaman ni nanay na mahalaga siya para sa atin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano ang dahilan bakit kailangan natin ang nanay sa ating buhay. Okay, isa-isahin po natin. Number 1. Kailangan mo ng nanay para maipanganak ka at magkaroon ka ng buhay. Dahil kung hindi dahil sa nanay, ay wala ka dito sa mundo. Totoo. Yun po, diba? isipin niyo mabuti. Ano man po ginawa ng nanay niyo, assuming lahat pangit, may maganda siyang ginawa sa inyo. Hindi kayo mabubuhay, maipapanganak sa mundong ibabaw kung wala si nanay. Yun lang po, sapat na pong dahilan para pasalamatan niyang nanay. Yes. Alam mo bang kung gaano kahirap at pasakit ang nanay para sa iyo? Ito. Nakanan ko yan. Di ba? Iningatan ka sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. So, ang hirap po nun, hindi po madali yun. So, yun lang po. Talaga pong napakalaki na pong pasasalamat kay nanay. May mga gustong-gusto niyang kumain, pero hindi siya makakain dahil para sa bawal iyo. para sa iyo. Oo, may mga pagkain ayaw niya kainin, pero kinakain niya para sa iyo. So, pag-isipan niyo yung sakripisyo ni nanay nung panahon yun. Ano pa? May mga gabing hindi siya makatulog. Hindi dahil may insomnia siya. Oo. Bakit? Kasi galaw ka ng galaw sa tiyan niya, hindi siya makatulog. Oo. So, ayan. yun lang po yung pinanganak ka, bago ka pinanganak, ang laki na po ng sakripisyo na nanay yun. That's more than enough. Magpasalamat kay nanay. Number 2, kailangan mo ng nanay para patuloy kang mabuhay. Ayan. Oo, kung hindi ka inilagaan ni nanay nung bata ka pa, sa tingin mo, nabuhay ka kaya? So, sipin niyo pong mabuti. Hindi po dahil lumabas ka na, tapos na, hindi po. Ito po, yung 9 na buwan na hirap, tuloy-tuloy po yun. Kasi anong ginawa niya? nang isilang ka sa mundong ito, nakituwa ng magulang mo. Pero, pahihirapan mo nanay mo, gigising ng umaga, kakainin ka, paliliguan ka, inaantok na siya, gigising pa siya. Bakit? Kasi,
gising ka pa. May mga panahon gusto niya na matulog, pero gising ka pa, kaya hindi siya makatulog, Yun diba? po, pasalamat tayo kay nanay. Kaya kung minsan nakakalimutan natin, huwag po natin kalimutan. Sabi nga, mothers don't sleep, they just worry with eyes closed. Yan, kuminsan po, ganun po ang nanay. Akala natin natutulog. Hindi po, nag-worry po yun. Number 3, kailangan mo ng nanay para matuto kang mabuhay. Opo, di ba si nanay ang ating first teacher? Wala pa tayong teacher dito. Ganito kumain, ganito mag-ayos ng kama, magdamit, and everything. All of those po, kung pabalikan nyo, si nanay ang nagturo sa inyo. Oo, naalala mo yung mga sakit ng ulo ni nanay para pilitin kang matuto sa mga gawaing bahay, magluto. Ano pa? Maglinis, maglaba, mamalansya. Hindi ba? Hindi mo magagawa lahat yan kung hindi ka ginabayan, tinuruan ni nanay. Kaya pasalamat ka kay nanay. Number 4, kailangan mo ng nanay para magkaroon ka ng hanap buhay. Naalala mo pa ba kung gaano gumigising si nanay para ihanda ang baon mo sa eskwela? Aga-aga po, gigising na po siya. Bakit? Magluluto, mag-aayos para paggising mo, ayos lang lahat. Hirap po ni nanay yan. Bakit para magkaroon ka ng hanap buhay? Kasi nga po, pag-aaralin ka ni nanay, pag pinag-aral ka, makatapos na ng pag-aaral, magkaroon ka ng hanap buhay. So, mas yung perang kinikita mo ngayon, kung babalikan mo lang kay nanay at kay tatay nagsimula yun, hindi ka makapaghanap buhay kung hindi ka pinag-aral ng nanay at tatay mo. Kaya lalo na kung working mother si nanay, di ba? Nagtatrabaho na sa bahay, nagtatrabaho pa sa opisina para kumita ng pera para makapag-aral ka at magkaroon ka ng magandang hanap buhay. Huwag mong kalilimutan nyo. Kaya kung minsan inis ka, konting sakit lang ng ulo kay nanay, galit ka na. Kasi nakalimutan mo na yung magagandang ginawa ni nanay sa iyo. Number 5, kailangan mo ng nanay para may gabay ka sa buhay. Yan, lima pagkakataon, di ba? Naliligaw ka, hindi mo alam ang gagawin, di ba? Pinagsasabihan ka ni nanay kahit ayaw mong madinig. Pinapagalit lang ka ni nanay kahit sumasama ang loob mo. Bakit po ginagawa ni nanay yun? Kasi alam niya, ligaw ka. At kung hindi po ginawa ng nanay mo yon, malamang hindi ka na nakauwi ng bahay kasi naligaw ka na talaga sa buhay. Nako, totoo yan At syempre, minsan tama yung sinabi mo, sumasama ang loob mo sa kanya. Sasabihin niya sa'yo mga dapat mong madinig kasi. So yun po ang nanay, kaya pasalamat ka kay nanay. Marami pa tayong pag-uusapan pero bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula kay Gina Criste. Gina! Hi Sir Vic! Hi Ma'am Evelyn! Nandito na naman ako para sa usapang life insurance. Last time na pag-usapan po natin ang conversion options from term to perm. Today, pag-uusapan naman natin the right way to protect those who depend on you. Ang tanong, how much life insurance coverage do you really need? To effectively help you, I need to do some financial analysis about your current financial situation. Di po ba pag nagpapacheck up tayo sa doktor, ini-examine muna tayo para ma-diagnose tayo ng tama, para mabigyan ng tamang treatment. Ganon din sa life insurance kasi iba ang pangangailangan ng bawat isa. Di ba kapag ikaw ay nagkasakit at meron kang life insurance na may living benefits, you don't have to worry about your financial obligations? So paano ba natin ika-calculate how much life insurance coverage is right for you? Gagamitin ko ang acrostic ng DIME. Simple lang i-calculate. I-compute mo lang ang DIME. D for debts or utang. Compute all your personal, student, car loans, and credit card debts. I for income. Annual income multiplied by 10 to 15. M for mortgage balance. Magkano pa ang natitirang utang sa bahay mo? E for education. Cost for your children's education in the future. Anyway, your life insurance coverage will still depend on your current needs, wants, and affordability. Mga kapamilya, concerned po ako sa inyo. I can help you review your current financial situation and talk about your options to ensure you have made the best decision to protect your loved ones. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda rito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Criste ng Usapang Life Insurance. Until next time, kapamilya, text or call me at 323-244-9784 and 747-214-7474.
Maraming salamat, Gina. Until next time para sa iba pang usapang life insurance. Sa aming magbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mga global figures niya po. At Abilene Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-ano mga dahilan ba't kailangan nating pahalagahan si nanay sa buhay. Okay, number 6 na tayo. Kailangan mo ng nanay dahil may mga bagay na hindi mo masabi kay tatay. Pero pwedeng-pwede kay nanay. Yan, may mga pagkakataon pong ganyan, di ba? May gusto kang sabihin, pero alam mo, hindi pwede kay tatay. Alam mo, hindi maganda mangyayari pag kay tatay. Pero pag si nanay, alam mo, maunawaan niya ang yung mga sasabihin. Kaya kailangan po talaga natin ng nanay. May compassion, di ba? Number 7, kailangan mo ng nanay para may umunawa sa'yo sa iyong mga pagkakamali at kalokohan sa buhay. Yan. Pag ilang beses ka nabuhan ng kalokohan, madami na. Pero inintindi ka ng nanay mo, di ba? Kumisan nga, pinagtatakpang ka pa ng nanay mo sa tatay mo dahil alam niya pag nalaman ng tatay mo yung kalokohang ginawa mo, malilintikan ka. By the way, by this time siguro na alala nyo na yung mga kalokohan nyo nung bata pa kayo, balikan niya. Ang laki po ng ginawa ni nanay para tulungan ka sa mga kalokohan pagkakamaling ginawa mo sa buhay. At may mga pagkakataong hindi niya talaga maintindihan ang mga bata, di ba? O ikaw. Pero pilit ka pa rin niya. May mga pagkakataong nagkamali ka, paulit-ulit ka nagkakamali. Kumisan, hindi niya na maintindihan. Alam mo nang mali ginagawa mo pa. Pero alam niyo, mapansin niyo po, nanay, patuloy tayong iniintindi kahit hindi niya na maintindihan, simply because mahal po tayo ng nanay natin. Kahit hindi niya maintindihan, patuloy niya tayong mamahalin. Yan ang nanay. Number 8, kailangan mo ng nanay para matuto kang ipadama ang iyong nararamdaman. Kanino mo unang nadinig ang salitang I love you? Di ba kay nanay? Normally po, lalo na po yung mga lalaki. Ang mga lalaki po medyo hindi po emosyonal. Okay, pero mapapansin nyo, karamihan po ng emosyon na nakukuha ng mga lalaki, o even mga babae, ay galing po kay nanay. Siya po ang nagtuturo. Anak, sabi ka ng I love you. Sabi ka mag-sorry. Anak, padama mo yung nararamdaman mo. Bakit po? Kasi po normally mga babae po, nanay, emosyonal. At normally, emosyon po ng lalaki o babaeng anak ay nakukuha po at natututunan kay nanay. Sino ang madalas yumakap at humalik sa'yo? Di ba si nanay? Hindi ba? Pag-isipan, saan ka natutong humalik? Saan ka natutong yumakap? Dahil, kay nanay. So, napaka-importante po talaga si nanay. Kaya ngayon, naiyakap mo mga anak mo, asawa mo. Bakit po? Mayroon kang experience, yung bata ka pa kay nanay. Kaya tunay po talaga dapat, huwag nating kakalimutan ang kahalagahan ni nanay. Kahit kuminsan, marami siyang pagkakamali. Lalo na po kung nanay natin ngayon may edad na, marami siyang pagkakamali. Kuminsan, hirap na siya unawain. Tandaan mo, ninawa ka niya nung panahong mahirap kang unawain. Number 9, kailangan mo ng nanay para madama at maunawaan mo ang unconditional love. Diba? Yung bang hindi ka kamahal-mahal sa dami at laki ng nagawa mong kasalanan pero nandyan pa rin. Handang patawarin ka at mahalin. So, ibig sabihin ngayon po, may mga anak na po tayo na kuminsan nakakainis, nakakagigil, ang kulit-kulit. Pero pag maalala mo, yung pang-unawa sa'yo ni nanay, yung unconditional love sa'yo binigay ni nanay, ng nanay mo sa'yo, nung panahon, ang dahil mo kalokohang ginagawa. Ang basta niyo po, parang ginawa sa akin ng nanay ko, gawin ko sa anak ko. Nagpansin niyo po, kaya napaka-importante pong maunawaan natin yung kahalagaan ni nanay kasi po, magiging magaling na magulang tayo, nanay at tatay, pag naunawaan natin ang kahalagahan ni nanay. Minsan nga, di ba, dumi-dumi mo na, baho-baho mo pa, pero hinahalikan ka pa rin, di ba? Kasi sabi daw, kumisan nga, hindi ka na makagwapuan, hindi ka na makagandahan. Pero ang tawag ng nanay mo, pinakagwapong lalaki, pinakamagandang babae, pinaka-cute. Yan ang nanay, unconditional. Kahit parang hindi niya nakikita niya na po yun. And lastly, kailangan mo ng nanay para malaman mong may Diyos na nagmamahal sa'yo. Sino bang nagturo sa'yo na pamunta ka sa simbahan, di ba? Sino ba nagturo? Di ba si nanay? At kumisan ayaw kang pumunta, pinipilit ka pa ng nanay mo, hinihila ka ng nanay mo pag tuwing Sunday, gigising ka ng pagkaga. Ayaw mo pumunta. Pero pag-isipan niyo buti, bakit ngayon pumapapunta ka ng simbahan? Bakit ngayon malapit ka sa Diyos? Bakit ngayon maganda relasyon mo sa Diyos? Si nanay ang naglagay po ng puhunan dyan. Nagtanim ng butil ng buto para isang araw mapalapit ka sa Diyos.
Iyan po ang kalagahan ni nanay na sana wag nating makakalimutan. At dahil sa pagmamahal sa'yo na nanay, sinisigurado niyang malapit ka sa Diyos. May mga pagkakataong, di ba, parang feeling mo, ang feeling na nanay, malayo ka sa Diyos, di ba? Hinihila ka para lumapit ka. Alam niyo po, hindi ko po alam kung anong klaseng nanay meron kayo. Iba-iba po nanay natin kasi pwede mong sabihin, kaya ako dinumahal ang nanay ko dahil ganito. Hindi ko po alam. Pero ito po sigurado ko, kailangan mo na nanay. May nagawa sa'yo si nanay na hindi kayang gawin sa'yo ng iba. Sana, make it your habit or make it your attitude. So, na make it your goal na pasayahin si nanay paulit-ulit. Yes. Bakit po? Paulit-ulit siya nagsakripisyo at pinasaya ka ng bata ka. Nung minsan ng bata ka, nung wala ang pera nanay mo, pero mag-iipon para maibili ka ng toy mo, ng damit mo, ng sapatos mo. So please, huwag niyo pong kakalimutan yung para mas madali siyang mahalin ngayon sa panahon ng kanyang katandaan. Sino ba si nanay? A mother is a person who can take the place of all others but whose place no one can take. Gayang po magmahal ang ating nanay. Pag walang tatay, nagtatatay-tatayan si nanay. Pag wala pong teacher, nag-teacher-teacheran si nanay. Pag wala kang kaibigan, nagiging kaibigan po si nanay. Simple lang po ang dahilan ng nanay natin. Dahil mahal po tayo, gusto niya po tayong tulungan at tugunan ang ating mga pangangailangan. Kaya sa lahat ng nanay sa buong mundo, thank you for everything and Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At lalong-lalo na po Happy Mother's Day po sa nanay ko. Matagal na po kinuha siya ng Diyos, pero sa totoo lang po, ng panahon na bubuhay siya, siya po ang tunay na pinakamagaling na nanay sa buong mundo, lalo na po sa aming 12 magkakapatid. At muli, Happy Mother's Day sa aking 4 na nanay, Mommy Lina Heronca, Mother Lily Taylor, si Mami Tesing at si Nanay Gloria Regalado. At hindi lang po yon, ang asawa ko po, nanay din po ito ng 4 ng aming mga anak. At honey, happy, blessed, and happy Mother's Day. Thank you so much. It's an honor to be called mom. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan sa araw na ito. At next week, mas marami tayong pag-uusapan na tunay magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo. Manalangin tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa araw na ito sa pagpapaalala niyo sa amin ng kahalagahan ng nanay. Sana kaming mga anak, lahat ng tao nakikinig ngayon na tayo po lahat ng mga anak. Huwag natin kakalimutan ng kahalagahan ng ating mga magulang, di lang po si nanay maski si tatay, na even sa gitna po ng problema pinagdadaanan niyo. Sana pagpalain niyo po sila, pasayahin po natin ang ating mga nanay at ating mga tatay. Pagpalain niyo po lahat ng nanay sa buong mundo. Lahat ng dinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man na naitulong sa inyo ng programa ito, ipasa niyo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa tulong ko, pasa mo sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin nating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo.